Sa mapagpalang araw nga po sa atin lahat. Ako nga po pala ulit si Charles Roque and this 365 Daily Devotion. So, ngayong araw nga po ay tatalakayan natin na about sa Jacob. And ang topic po natin ngayong araw ay Desperate Situations. So, ang ating pagkakaroon ngayong araw ay matagpuan sa Genesis chapter 32. And ang sabi po nito ay nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglakad at sinulubong siya ng mga anghel ng Diyos. Nang makita sila ni Jacob, ay sinabi niya sa kanya, "Ito'y kampo ng Diyos." Kaya't tinawag niya ang pangalan ng lugar na iyon na Mahanaim. Si Jacob ay nagpauso ng Esau na kanyang kapatid sa lupain ng Seir sa bayan ng Edom. Sila'y kanyang inutusan na sinasabi, "Ganito ang inyong sasabihin kay Esau na aking Panginoon. Ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob. Ako'y tumigil ng ilang panahon kay Laban at namalagi ron hanggang ngayon." So, ang unang katuroan pa natin ngayong araw ay God meets us in desperate situations. So, dito natin makikita na ang ating Panginoon ay hindi ito nawawala sa ating tabi, kundi tayong mismo mga tao lamang ang hindi na pepresensyahan ang kanyang presensya sa tabi natin. Dahil nga, minimit tayo ng ating Panginoon kapag alam niyo nasa alanganin na tayo ang sitwasyon o nasa desperate situation na tayo. So, hindi nawala ang ating Panginoon sa tabi natin at hinihiling lang natin ang ating Panginoon sa tuwing tayo ay mayroong desperate situations at doon lang natin makikita o mararamdaman ang presensya na ipinapakita niya sa atin. So, ang pangalawa naman po sa ating katuroan ay God descends to our level of maturity. So, ang ating Panginoon o ang ating Diyos to ay nagde-descend ito kung gaano nga ba kataas ang level ng maturity natin sa ating buhay, kung paano nga ba tayo mag-isip as a person, and kung paano natin isipin kung paano tayo mamuhay dito sa mundo ito, na kung gaano kalalim ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Nagde-descend ng ating Panginoon sa pamamagitan kung gaano nakalalim ang pananampalataya natin sa Kanya. And ang last naman po sa ating katuroan ay God blesses us along with new identity. So, ito raw, binibiyayaan tayo ng ating Panginoon ng isang panibagong identity, dahil nga sa tuwing nagkakaroon tayo ng desperate situations ay ito ay yung challenges na binibigay sa ating Panginoon. At sa tuwing na o-overcome na natin ang mga challenges na ito nga yung pagbiyaya sa atin ng ating Panginoon, new identity na ipinapakita natin na sa kung ano, sino tayo ngayon, dahil nga sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Dapat tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil nga sa mga biyaya na natatanggap natin sa Kanya. At ito nga yung pagkakaroon ng new identity. And yun lang po, dito na po akong tatapos. Thank you.